ikaw ay nasa probinsya, marahil kilala mo ang prutas na ito. Ito ay kung tawagin sa Bicol ay korumbot. Sa English, ito naman ay tinatawag na bush passion fruit. At sa iba naman tinatawag itong Santo Papa, Dagis-dagisan, Utot-utot at Maria-Maria. Sino pa ba ang nakakaalam ng prutas na ito? Ano ang tawag nito sa inyo? Sa panahon ngayon ay kakaunti na lamang ang mga tumutubong puno nito. Marahil ay sa mga probinsya na lang. Ako dahil lumaki sa probinsya, sa Bicol ay kilalang kilala ko ito at kinakain ko talaga ito yung hinog nito. Kulay dilaw at manamis-namis. Dito sa Pilipinas ay hindi ito may tuturing na native fruits. Ito ay native fruits sa bansang Mexico, Central America at South America. Ito ay may scientific name Passiflora foetida. Sa India, ginagamit itong medicinal plant. Ang murang dahon nito ay pinatutuyo at ginagawan tea. At ganon din sa bansang Vietnam. Sa mga taong may insomnia at hirap makatulog. Gayon din ay mabisa itong gamot sa mga kati-kati o anumang uri ng sakit sa balat. Katulad ng buni, hadhad, alipunga o anumang uri ng infection sa balat. Ito ay tradisyonang ginagamit na panggamot sa bansang India. Tulad ng diarrhea, ear infection, skin problem, at ginagamot rin nila ito sa asthma. Sa bansang Malaysia, ang prutas nito ay masagana sa iron. Ito ay may sapat na iron upang makatulong sa paggawa ng ating pulang dugo upang maiwasan ang sakit na anemia. Ito rin ay may antioxidant substance na binubuo ng vitamin C, flavonoids at potassium. Ang mga nilalaman ay makakatulong upang malabanan ang mga free radicals tulad ng paglaki ng selula ng kanser, pati na rin pagkasira ng mga tissue sa balat. Nagpapanatili rin ito ng magandang presyo ng dugo. Napapanatili ang malusog na gums at matibay na ngipin dahil sa vitamin C taglay nito. At maaaring malampasan ang kidney disorder dahil ito ay nakakatulong sa proseso sa paglabas ng ihi. Ang tuyong dahon na to na pinakuluan ay makakatulong din para sa tuberculosis, bulate, ubo at sipon, sakit ng ulo at pagkahilo. Kakagamot din ito sa infeksyon sa lalamunan at tenga. Pati na rin ang pangangati ng balat, lagnat at sakit sa balat. At ito ay mayaman din sa calcium na nagpapatibay ng ating mga buto at ngipin. Ang bunga nito ay nagtataglay ng antioxidant substance, vitamin C, flavonoids, potassium upang makaiwas tayo sa sakit na cancer. At sa panahon nga ngayon, marahil ay hindi na ito kilala ng mga kabataan. Tanging ang mga nakatira na lang sa probinsya ang nakakakilala nito. At sigurado ang iba ay hindi rin ito kinakain dahil ang akala nila ay lason ito. Pero ang hindi nila alam ay napakalaki ng benefits nito sa ating kalusugan. Ngayon ay alam nyo na ang kahalagahan at ang benepisyo na makukuha nito sa ating kalusugan. Ay mas mainam kung meron kayo sa probinsya ay kumain kayo ng prutas na ito dahil libre naman. Dahil ako ay madalas din kumain nito nung panahon na nasa probinsya pa ako at nung kabataan ko. At ang tanging masasabi ko ay napakasarap talaga nito at matamis. Kaya lang ng panahon na yun ay hindi ko pa alam ang benefits nito sa atin. Mga habibi, isang dagdag kaalaman na mula sa inyong lingkod. Ang lahat ng halaman ay may kanya-kanyang kakayahan na makakatulong sa atin upang mapangalagaan ang ating kalusugan dahil ito ay nilikha ng may kapal upang ating pakinabangan. Maraming salamat.